Bakit kay ganda kay siglang mundo kung ikaw ay bata pa? Magtampisaw ka sa tubig, maglaro ka sa kalsada. Hulin mo ang ikot ng mundo kung ikaw ay bata pa. Magtampisaw ka sa tubig, maglaro ka sa kalsada. Hulin mo ang ikot ng mundo kung ikaw ay bata pa. Sige, lapit! Maaari bang itigil na natin? Huwag muna! Masakit! Masakit! Kaya mo pa! Aray ko! Itigil niyo yan! Tama na yan! Anong nangyayari dito? Ano ba ang pinag-awayan yung dalawa? Dan, akala ko ba hindi ka na makikipag-away? Hindi ba't pinangako mo na yan sa akin? Hindi po sila nag-aaway. Ginong Bayer, nagbubuno lang po sila. Nagbubuno? Totoo ba, Jack? Totoo po, nagbubuno lang po kami. Aray! Salamat. Nakita ko nga kanina. Nagbubuno kayong dalawa ni Jack. Nasaktan ka ba, Jack? Medyo masakit nga po. Aray! Sobra naman ang arte mo. Dan, alam mo ba kung gaano ka kalakas at ang hindi tamang paggamit nito ay nakakasakit sa iyong kapwa? Hindi po. Kasi nagsimula lang po itong laro lamang. Ngunit nadala kami ng aming damdamin. Paumanhin sa'yo, Jack. Alam kong walang makakapigil sa'yo kapag sinimulan mo na ang isang bagay. Sa tingin ko, kailangan mo ng isang gawain upang ito ang pagbuhusan mo ng lakas at hindi si Jack ang pagsanayan mo. Opo, hindi ko po mapigilan ang aking sarili kapag gumalaw ng aking katawan. Kung ganon, sumama ka sa akin. Ipakikita ko sa'yo ang bagay na mas malakas kaysa kay Jack. Ito, tignan mo. Ugat ito ng punong hinukay namin nung nakarang taglagas. Tama yan. Dito mo gamitin ang iyong lakas para magamit din natin ang kahoy sa pagluluto at pagpapainit sa bahay. Opo, Enjoy watching bitstv.com. tama. Dan! Nasaktan ka ba? Napalakas lang po ang hataw ko. Pagsisibak ng kahoy? Oo. Kailangan niya ng paraan upang dito niya ibuhos ang kanyang lakas. Magiging abala siya sa puno, pero panandali ang solusyon lamang ito. Kailangan mag-isip ulit tayo ng ipagagawa sa kanya upang hindi siya makaisip ng makakasakit sa kapwa. Hindi ba't maganda ang naisip ko, Jo? Kay ganda ng buhay! Dali, dali! Tingnan ninyo, mayroong bagong usbong na halaman! Nakakatuwa si Nan. Buti naman at nanumbalik ang kanyang sigla, hindi ba? Ang sarap ng simoy ng hangin.
Anong ginagawa ninyo? Kinukumpuni ang kwadra para sa bagong kabayo. Dadalhin dito ni Ginoong Lawrence mamayang hapon. Kaya kailangan tapusin agad. Ganun ba? Sana ay kabayong munti ang dala niya. Sana nga. Oy, Dan! Ah, Sana ay magkarera tayo pagkatapos ninyo dito. magkarera? Takbuhan! Gumaganda ang mga araw na ito dahil malapit nang dumating ang tagsibol. Ang bagal lumakad ni Nanat at Daisy. Naiinip ako kapag sila ang kasama ko. Dan, kaya ko na ang trabaho dito. Sige na, pwede ka na sumama kay Nan. Maari ba? Hindi mo na mapipigil si Nan pag naghamon yan. Tumakbo na kayo at talunin mo siya sa karera. Talunin ako! Itong nakaraang taglamig ay tumangkad ako ng 3 sentimetro. Baka kasing bilis na ako ni Dan. Sana nadagdagan ka ng 3 pulgada para naging mas mainhin ka. Ha? Takbuhan? Karera? Sige. Oy, Dan! Unahan na kita! Takbuhan na! Bilis! Bilis! Sige! Bakit, Nan? Pagod ka na ba? Ha? Pagod na ako. Dan? Anong ginagawa mo? Wala naman po. Pinapagod ko lang po ang sarili ko, Ginang Jo. Bakit ganyan? Wala po kasi akong ibang magawa kaya nakipagkarera ako kay Nan. Kaya lang, hindi ko po alam kung paano tumigil. Ginang Jo, Dan, sa tingin ko, nagiging maliit na ang lugar na ito para sa'yo. Hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, nabubunggo mo na mga puno. maaari po akong umalis at maglakbay. Kaya lang ayaw ko umalis dito sa Plumfield. Minsan, hindi ko rin po maintindihan kung ano talaga ang gusto kong gawin sa buhay ko. Naguguluhan ako sa mga pangyayari. Gusto ko dito dahil masaya tayong lahat at marami akong kaibigan dito. Pangkaraniwang nangyayari sa mga kabataan ang nararamdaman mo. Marami kang gustong malaman at gawin. Ito ang panahon na nais ninyong pumiglas upang tuklasin ang inyong kakayahan. Muntik na ako maglayas noon. Totoo po? Bakit hindi ninyo tinuloy? Wala akong dahilan para maglayas ng mga panahong yon kaya hindi natuloy. Ayaw ko rin mabalisa ang aking ina dahil mahal na mahal niya ako. Wala na po kasi akong nanay. Siya nga? Di ba ako na ang nanay mo? Ipagpaumanin po ninyo, Ginang Jo. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo sa pagkupkup ninyo sa akin at itinuring niyo akong isang anak. Oo, tama ka. Hindi nga ako ang tunay mong ina at malayong maging tunay mong ina. Ang hiling ko lang ay ituring mo akong pangalawang ina dahil hangad ko lang nagabayan ka upang hindi ka mapahamak. Isang malaking kaligayahan ito para sa akin. Huwag mo sanang ipagkait ang kahilingan ko. Ginang Jo, Walang pumipigil sa'yo dito, Dan. Malaya kang tuklasin ang iba pang kaalaman sa labas ng Plumfield. Kung yan ang nais mong gawin, hindi ka namin pipigilin. hindi po yun ang nais kong gawin. Wala po sa isip ko ang lisanin ng lugar na ito. Ang kailangan ko lang naman pong gawin, malayang ipahayag kung anong aking nararamdaman. Ito po ang tahanan ko. Dan, kung talagang gusto mong lisanin ang lugar na ito, sige. Ano po? Kung talagang lilisanin mo ang lugar na ito, huwag gaanong matagal dahil kailangan ka namin dito. Huwag kayong mag-alala, Ginang Jo. Sa ngayon ay wala po akong balak maglayas. Pero kapag naisipan ko po balang araw ay... Kapag ginawa mo, Huwag na po kayong mag-alala sa bagay na yon. Kayo pong unang makakaalam. oo, ipaalam mo kaagad sa akin.
Ang tawag daw sa kanya ay si Prinsipe Charlie. Sabi ni Ginoong Lawrence, salbay daw ang kabayong yan. Ang gandang kabayo! Wala naman makasakay sa kanya. Mailap daw kasi ang ganyang klaseng kabayo. Oh, nagustuhan ba ninyo ang kabayo? Maganda po. Ngayon lang po ako nakakita ng ganito kagandang kabayo. Salamat Nan. Ganon din sa tingin ko. Kaya lang, masyado siyang mailap. Ang mabuti pa siguro, Lori, hindi ko palalapitin sa kanya ang mga bata. Huwag po kayong mag-alala sa bagay na yan. Hindi pa siya sanay nakasama ng tao kung kaya sa ngayon ay wala pa siyang tiwala sa kahit sino. Walang nakatagal sa mga nagsasanay sa kanya. Ang kailangan lang niya ay isang matyagang tagapagsanay. Enjoy watching BitsTV.com. Tama-tama, ako ang unang makakasakay kay Charlie. Magugulat siguro sila lahat kapag nakita nila ako. Charlie? Magandang umaga, Charlie. Wala siya rito? Si Dan. Ganyan nga. Prinsipe Charlie, simula ngayon ay magiging matalik tayo magkaibigan. Naunahan ako. Ngayon, susubukan kong sumakay. Huwag kang gagalaw. Dan! Nasaktan ka ba? Aray ko! Nasaan ang masakit? Wala. Nakakainis. Bakit ang aga-aga naririto ka na? Pareho lang tayo ng dahilan. Gusto ko ring sumakay. Ihuhulog ka rin. Tingnan mo. Anong gagawin mo? Makikita mo, makakasakay ako sa likod ni Charlie. Teka, sandali lang. Hindi mo siya kaya. Huwag kang mag-alala. May iba akong paraang gagawin. Charlie, may pasalubong ako sa'yo. Ang bait mo pala. Tandaan mo ako ha. Ako ang nagbigay sa'yo ng karot. Sabi ko, mag-iingat ka nan. Huwag kang mag-alala. Hup! Nan, Dan, saan ang galing ang sugat niyong dalawa? Wala po. Nalaglag lamang po ako kanina sa puno. Ganon din po ako. Nagpambuno din kayong dalawa kaninang umaga. Ha? Kaya rin ni Nan? Ang ganda niyang kabayo. Napakaganda talaga. Maga na. Iibahin ko naman ngayon. Papakainin ko naman siya ng mansanas. Parati naman ako nauunahan ni Dan. Sige, tingnan nga natin kung masasakyan niya si Prinsipe Charlie. Gusto kong malaman kung ano ang gagawin niya. Sana masakyan ko na. Charlie, dyan ka lang ha? Charlie, nais kong maging kaibigan mo ako. Kaya payagan mo na akong sumakay.
Oh, nagawa niya! Dan! Tigil! Tigil na, Charlie! Huwag kang matakot! Kaibigan mo ako! Hindi kita sasaktan! Huwag kang matatakot, Charlie! Charlie, tumigil ka na! Tigil na, Charlie! Dan! Sa wakas, maamo na siya! Oo. Ay! Aray! Akala mo ba madali akong madala? Hindi ako titigil hanggang hindi ka umamo sa akin. Sabi nila, matalino ang mga kabayo. Alam nila ang niloloob mo kapag tiningnan ka sa mata. Matigas ang ulo niya, pero kinain niya pa rin ang dala kong karot. Huwag ka mag-alala, magiging maamo din sa'yo si Charlie. Pagtsagaan mo lang ang pagsasanay sa kanya. Mangyayari kaya? Sigurado. Kasi isa kang mabait at matyaga na tao. Umiibig ka na pala. Umiibig ka kay Charlie. Sabi nila, mabait at maamo ang kabayo. Kailangan lang na pagkatiwalaan natin sila at magtitiwala rin sila sa atin. Magiging maamo din sa atin si Charlie. Makikita mo nan, aamo din siya. Malaki na ipinagbago ni Dan nitong mga nakaraang araw. Nagiging mahinahon na siya. Oo nga, hindi na siya bugnutin ngayon. Oo nga, pero nasa loob pa rin ang kulo ng batang yon. Ano ibig mo sabihin, Cyrus? Parati pang maagang gumising si Dan para sakyan at sanayin ang bagong kabayong si Charlie. Ha? Cyrus, matagal niya na bang ginagawa ang pagsasanay sa bagong kabayo? Opo, at hindi ko po siya magawang pigilan. Ilang beses na pong nalaglag si Dan sa likod ni Charlie pero hindi ko po siya nasinda kahit minsan. Matapang pong siyang bata. Babayaan na lang po natin si Dan. Makabubuti po ito para kay Dan at kay Charlie. Nakatitiyak po akong isang itong magandang pagsubok para sa katatagan nilang dalawa. Susubukan kong muli. Dan, hindi ka pa ba titigil? Hindi ako nasaktan. Pumayag na siyang malagyan ko siya ng tali sa leeg. Kaunting hirap na lang. Hindi magtatagal ay papayag na rin siyang magpasakay sa likod. Prinsipe Charlie, ilang beses mo man ako itapon ay hindi ako titigil. Charlie! Bumalik ka rito, Charlie! Dan! Dan! Dan, nasaktan ka ba? Ang sakit! Dan! Anong masakit sa'yo? Masakit nan! Nabali yata ang gulugod ko! Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Charlie! Charlie, ikaw talaga. Dan, nakita mo? Nag-aalala din sa'yo si Prinsipe Charlie. Charlie, Charlie! Enjoy watching FitzTV.com. Napaamo na ni Dan si Prinsipe Charlie. Paano kaya niya nagawa yun? Naging katulong niya sa hirap yan si Nan. Ngayon po ay sumusunod na si Charlie sa utos ni Dan. Pero laking hirap po ang dinanas namin ni Dan para mapaamo siya. Oo nga. At hindi na masungit ngayon si Charlie.
At hindi na aalis dito si Dan. Nakakita na siya ng isang nilalang na nagbigay ng tiwala at pakikipagkaibigan na walang ibang kondisyon. Hindi na po aalis si Dan, Ginang Jo. Matalik na magkaibigan na po sila ni Charlie. Marami na pala ako sinasanay na kabayo ngayon. Kinakailangan maging matyaga ako na katulad ni Dan sa pagsasanay ng mga ligaw na kabayo. Hmm?